Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia at magandang gabi po sa mga kapatid naming nakikinig dyan sa Pilipinas. Tuloy po kayo ulit at paulit-ulit sa ating weekly madras na kung saan natin pinag-aaralan ang mga mahalagang bagay tungkol sa ating relihiyong Islam. Dalangin ko kay Allah na pagpalain niya sa inyo ang inyong mga buhay at ang inyong mga oras, at dalangin ko rin kay Allah na biyayaan niya kayo ng walang hanggang, biyayaan niya kayo ng maraming biyaya dahil sa patuloy na inyong pakikinig at pagsusuporta sa ating weekly madras every Friday. Hindi po natin natapos ang mga bunga ng pagka-ikhlas last Friday. At ngayon ay tatapusin po natin sa abot ng itatawfiq ng Allah sa atin. Ang mga bunga, mga kapatid, ng pagka-ikhlas ay marami. Subalit iilan lang ang mga binabanggit natin dito. Kabilang dito ang nabanggit natin o napag-aralan natin last Friday na ang bunga ng pagka-ikhlas ay una, hindi masisira ng syaitan ang trabaho ng taong mukhlis. Pangalawa ay ang pagka-ikhlas ang pinakamalaking pundasyon ng pagka-ihsan. Pangatlo ay ang pagka-ikhlas, ang mukhlis na tao ay malaking dahilan upang mahalin ng Allah ang taong nagtatrabaho. Ngayon po ay ang pag-aaralan natin ay ang pang-apat na bunga ng pagka-ikhlas na al-ikhlasu sababun lil amni fid dunya wal akhirah. Ang pagka-ikhlas po, mga kapatid, sa Islam ay dahilan upang makamtan natin ang kapayapaan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Ang kapayapaan po, mga kapatid, sa Islam ay pinakamalaking biyaya ng Allah sa mga tao. Dahil kung ang tao ay hindi rin payapa o hindi panatag, ay kahit gaano kalaki ang sahod mo o kahit gaano kalaki ang kayamanan mo, pag hindi ka payapa o hindi ka panatag, kasi punong-punong takot ang kalooban mo, ay wala ka ring kasiyahan, di ba? So, hinahanap-hanap ng maraming tao ang kapayapaan ng kalooban. Subalit, ito pala ay matatagpuan natin sa pagka-ikhlas ng ating mga puso, ang pagkataos-puso ng ating mga sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang proof? Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul An'am verse 82. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silang mga naniwala kay Allah. Pag nabanggit po, mga kapatid, ang paniniwala ay kabilang na doon ang 6 na haligi ng paniniwala, arkanul iman. Sila ang mga taong naniwala kay Allah at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga banal na aklat at sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay at sa qadar, at isinasa buhay nila ang batas ng Allah. Yun ang tinutukoy sa amanu, naniwala sila. Walam yalbisu imanahum, at hindi nila hinaluan ang kanilang iman bidhulmin, ng pagtambal kay Allah. Hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwalang yon hindi nila hinaluan ang shirk. Ulaika lahumul amn, sila ang pagkakalooban ng kapayapaan, kapanatagan. Wahum muhtadun, at sila ang mga taong papatnubayan. Sila ang mga taong
napapatnubayan. So, yan mga kapatid sa Islam, ang kabilang sa mga bunga ng pagka-ikhlas. So, talagang makikita din natin ang mga taong mga mukhlisin na payapa ang kanilang mga sarili. Bakit payapa ang kanilang sarili? Kasi ipinagkaloob ng Allah sa kanila ang kapayapaan. Payapa rin ang kanilang pamilya. Hindi sila magulo, hindi araw-araw ay nag-aaway sila, hindi broken family, masaya ang kanilang pamilya, masaya din sila sa pamayanan, wala silang problema. Kasi ipinagkaloob ng Allah sa kanila ang aman, ang kapayapaan, ang kapanatagan, walang gulo. So compare sa mga taong walang kapayapaan, ibig sabihin, tanda ng pagkawalang ikhlas ng tao ang lagi na magulo ang kanyang buhay. Lagi na magulo ang kanyang buhay, walang kapanatagan, walang kapayapaan. Ang puso niya lagi na magulo, ang isip niya lagi na magulo. Magulo sa trabaho niya, magulo sa pamilya niya, magulo sa kwarto niya, magulo sa kung saan-saan. Kasi hindi siya mukhlis. So, wala tayong nakita mga kapatid na mukhlis. Taos puso niya sinasamba ang Allah. Wala tayong mahanap na hindi masaya, hindi tahimik ang kanyang pamilya. Kasi ang taong mukhlis, taos puso niya ginagawa ang kanyang ginagawa ay kahit ano ang katayuan mo ay talagang wala kang magulong isip. Kasi kung ang katayuan mo ay isang ina, ay ang ginagawa mo lahat ay taos puso mo ginagawa para lang magantimpalaan ka ng Allah, 'di ba? So ang serbisyo mo sa asawa mo, ang serbisyo mo sa mga anak mo ay lahat mo yan iniisip na ginagawa mo yan para lang magantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi napakalaki ang gantimpalaan mo pag ikaw ay nagluluto upang pakainin mo ang pamilya mo. Kabilang ka na sa pinuri ng Allah na وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Pinuri sila ng Allah dahil pinapakain nila ang pagkain sa mga nangangailangan, sa mga yatim, lahat ng nangangailangan. So sinabi ng mga pantas na kabilang din doon ang pamilya mo. Kabilang din doon ang pamilya mo pag pinapakain mo. So kahit magkulang halimbawa ang mga tao sa bahay mo ay hindi ka naiinis, hindi ka nagagalit dahil nagpapagod ka sa mga gawaing pangbahay para lang magantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ikaw ay mukhlis. So wala kang dapat isipin, matahimik ka ang isip mo. Kung ang katayuan mo naman ay isang anak na babae, ay siyempre lagi ka na nasa kusina, lagi ka na nagsiservisyo. So kung nagtatrabaho ka rin ng taos puso na wala kang iniisip kundi ang gantimpala ng Allah ay tahimik rin ang puso mo, wala kang hinihintay na permi, wala kang hinihintay na appreciation, wala kang hinihintay na sahod, kundi ang hinihintay mo lang ay ang katuwaan ng Allah sa'yo at ang gantimpala ng Allah sa'yo. So, di ba, napakatahimik pag wala kang inaasahan. Ganon din po kung ang katayuan mo ay malawak na kasi may trabaho ka na, may tungkulin ka na sa pamayanan. Tulad ninyo, ang karamihan sa inyo ay lahat may tungkulin. May mga doktor sa inyo, may mga teachers, may mga nurse, may mga professors. Ang dami ng mga tungkulin natin at saka malaki. So kung ang pagtatrabaho natin o pagsasagawa natin sa mga tungkulin na ito ay ang iniisip natin ay upang magampanan natin ang tungkulin natin dahil nga sinasahuran tayo, at upang magampanan natin ang tungkulin natin kay Allah ay doble-doble ang nakukuha natin. So ang gantimpala ng Allah sa atin kung inaayos natin ang tungkulin natin sa gobyerno o tungkulin natin sa eskwelahan o tungkulin natin kahit kanino, ay mas malaki ang kikitain natin na igagantimpala ng Allah sa atin kaysa kinikitaan natin buwan-buwan na sahod. So, yan mga kapatid sa Islam,
talagang mapayapa at tahimik ang buhay ng mga taong mga mukhlisin dahil ipinangako ito ng Allah. Silang mga naniwala kay Allah at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk. Hindi nila binigyan ng kahati ang Allah sa kanilang paniniwala. Ang paniniwala ay kabilang na doon ang pagsasagawa sa batas ng Allah. Sa mga mabubuti ay sila ang pagkakalooban ng kapanatagan, katahimikan at kapayapaan at sila ang mga taong napapatnubayan. Ibig sabihin, dire-diretso ang kanilang mga trabaho na tungo sa ikakatuwa ng Allah subhanahu wa ta'ala at tungo sa success. Tungo sa success. So, ano ang puhunan natin dito mga kapatid? Al-ikhlas. Al-ikhlas. Taos puso ka, nagtatrabaho para kay Allah. Wala nang iba. Wala nang iba. Panglima ay al-ikhlasu sababun linayli syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Ang pagka-ikhlas mga kapatid sa Islam ay dahilan upang makamtan natin ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Ang syafa'a na ito ay alamin natin mga kapatid sa Islam na ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi natin maiwasan. Kailangan natin masyado ang kanyang syafa'a, hindi lang tayo kundi lahat ng mananampalataya. Lahat ng tao ay kailangan niya sa kabilang buhay ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamamahal ng Allah na tao. Mula pa man mga kapatid sa paghuhukom ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na napakalapit ng araw sa ating mga ulo na lahat ng tao ay magluluksa at mahihirapan. Hindi pa magsisimula ang judgment. Bago pa magsimula ang judgment, ay iiwanan tayo ng Allah sa napakahirap na sitwasyon. Napakalapit ng araw sa atin. At walang nangyayari kundi nakatayo lang tayo sa mahsyar. So lahat ng tao ay nahihirapan na. Kung saan-saan lumalapit ang mga tao, lalapit sila kay Adam. Hindi sila matulungan ni Adam dahil iiwas siya. Lalapit sila kay Ibrahim, hindi rin sila matulungan ni Ibrahim kasi takot siya. Lalapit sila kay Musa, lalapit sila kung saan-saan, wala silang malapitan. Maliban lang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon na magsisimula ang kanyang syafa'a, assistance para magsimula na ang Allah sa judgment. So siya ay mananalangin at magsusujud sa ilalim ng arsh at masasyafaan niya ang mga tao upang magsimula ang Allah sa judgment. Ganon din po mga kapatid, pag ititimbang ang mga ginagawa natin, magagamit naman natin ang syafa'a ni Propeta Muhammad peace be upon him hanggang sa pagpasok natin sa paraiso, hindi tayo makapasok hanggang hindi siya magsyafa'a. Ganyan siya ka-powerful kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipapakita ng Allah sa atin sa kabilang buhay na wala tayong magalaw kundi pagkatapos ng syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag ikaw ay mukhlis, pag ikaw ay taos puso kay Allah, ay i-enjoy mo ang syafa'a ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Priority ka na masyashafa'at niya sa lahat ng pasikot-sikot natin doon sa kabilang buhay. Sinabi ng propeta, makanino ang kapayapaan, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, akhrajahu al-Bukhari.
ang taong mai-enjoy niya ang aking shafa'a, ang aking assistance sa kabilang buhay ay ang taong sinabi niya ang la ilaha illallah. Lagi po nating sabihin ito mga kapatid. La ilaha illallah. Walang totoong Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Khalisan min qalbihi, na taos puso sa kaniyang puso. Aw nafsihi, o di kaya taos puso sa kaniyang sarili. So yan ang priority na mag-enjoy sa shafa'a ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay. Kaya ipinapayo po ito ng ating mga scholar na lagi nating sabihin. Hindi lang ang mga scholar kundi si Prophet Muhammad, peace be upon him, na sinabi niyang qulu la ilaha illallah tuflihu. Sabihin niyo ang la ilaha illallah upang kayo ay magtagumpay. So every time and then mga kapatid ay lagi nating sabihin ang la ilaha illallah na taos puso sa ating mga sarili. La ilaha illallah, ito po ang pinakamabuting bagay na lumalabas sa ating bibig. Ito po ang pinakamabuting salita na lumalabas sa ating mga dila. Na pag ito ay sinabi ng tao ng taos puso, totoo sa kaniyang sarili, na naniniwala na walang totoong Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, ay bumubukas ang mga kalangitan upang madali makaabot ang salitang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dala ng mga anghel na magre-report sa salitang ito. So, ano po ito? Ito ang tawhid. La ilaha illallah. Ito ang kalimatu tawhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan mga kapatid sa Islam, ang panglimang bunga ng pagka-ikhlas.